Dalawang linggo pong nakakaraan, nag-preach po ako tungkol po sa regalo ng Diyos. Natatandaan niyo pa po ba yun? The gift of God, na sabi ko meron pong kasunod po itong regalo. At ngayong hapon pong ito ay we are going to talk about yung pong pangalawang gift. Natatandaan niyo pa po ba yung first gift? Natatandaan niyo pa po ba? Para hindi po tayo, kung medyo nakalimutan niyo na po, gusto ko pong ipaalala sa inyo by reading the Word. No? Ito po ang ating pong inaral 2 Sundays ago, and we are going to continue it in the next verse. No? If you could remember, let me share to you the book, the word that we are going to study this afternoon in Romans chapter 5, verse 1. Ayan, tatandaan niyo na ho? 2 Sundays ago, we talked about it. And I'm going to read it in the New King James Version. It says, verse 1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ayan, naalala niyo na ho ba? And now, this Sunday, this afternoon, we're going to talk about the second gift in verse 2. Ito po ang sabi sa verse 2, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. O yan po ang ating aaralin ngayong hapong ito. Tayo po sandali ay umupo, tayo po'y manalangin. O Lord, our Father in heaven, maraming salamat po. Lord, narito po ang inyong mga anak, the people of God, the children of God, your friends, O Lord, the church of God, O Lord, your beloved people. Nandito po kami. Pansamantala po namin iiwanan muna ang lahat ng aming mga alalahanin, ang aming iniisip, at ninanais namin, Lord, sa iyong salita, mangusap po ang iyong banal na Espiritu. Lord, Holy Spirit, we give you permission. Speak to us, teach us, and give us wisdom. Lord God, we commit to you this afternoon. Let your blessing be upon us. And this is we pray in Jesus' name. Amen. Sige ho, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan. Para mas madali ho nating makita, itong verse 1 and 2, inilagay ko sa isang mas magandang package. No? Parang kumbaga ho sa regalo, maganda po ang pagkakarap niya po. In the next slides, let me share to you the first gift. In Romans chapter 5, verse 1, ito po yung unang regalo na inaral natin 2 Sundays ago, that we have peace with God. No? Natatandaan nyo? Ito pong regalong ito ay taglay-taglay natin every day in our lives. No? Magmula ng maunawaan natin, ito pala ay binigay ng Diyos sa atin. Ito po ay ginawa ng Diyos para maging kaibigan tayo ulit, maging kasundo tayo uli ng Panginoon. Dahil dati, tayo po ay in the old ways, yung dating senaryo, hindi po tayo kaibigan, tayo po ay enemies of God. Yan po ang sitwasyon. Dito po yung inaral natin ng verse 1. Today, church, we are going to talk about verse 2, the second gift. The second gift ay ito po, we have access to God. Meron tayong, nakakaabot tayo ngayon, nakakalapit tayo ngayon sa presensya ng Panginoong Diyos. Kasi po, sa totoo lang, nung hindi tayo kaibigan ng Panginoon, talagang hiwalay tayo sa Panginoon. Now that we are friends of God, we are people of God, meron na ho tayong access na kung saan tayo po sa presensya ng Panginoong Diyos, makakalapit na ho. Siguro po para ma-illustrate, meron ho ba kayong mga kaibigan dito na hanggang ngayon, hindi pa kayo nakakapunta sa bahay nila, pero kaibigan nyo? Pwede ko bang makita sandali? No? May mga kaibigan po ba kayo na kakilala nyo, kaibigan nyo, katsokaran nyo, kapatian nyo, pero hanggang ngayon hindi pa kayo nakakapunta sa kanilang bahay? Meron po ba? Meron. Ayan, marami sa atin. And another thing,
Kung sakali naman na kayo po nakapunta na sa bahay nila, meron ho ba ditong kaibigan mo na pwede mong pakialaman ang lahat ng nasa loob ng bahay niya? Ang laman ng rep, pagbukas mo, ano man ang laman mo, ano man ang laman nun, para sa kanya, sige, access it. You can have everything. Lahat ng itlog, lahat ng butter, lahat ng ketchup, lahat ng hamon, lahat ng manok, lahat ng nandyan, kainin mo. May ice cream man, kainin mo lahat. You have the access. Meron ba kayong ganong kaibigan? Pakilala niyo naman kami. Baka maging kaibigan din ho namin. Ano ho? Well, ito pong nangyaring ito sa atin. The second gift is that the Lord, pagkatapos na maging kaibigan natin ulit, God is allowing us to access in His presence, anuman ang mga regalo, anuman ang blessings in the presence of God. Kapatid, kapag tayo ba'y nasa presensya ng Panginoong Diyos, sa palagay mo, anong blessings ang meron ka? Ako po, para sa akin, if I am in the presence of God, para po akong si Job na kapag ka po ako nandoon ang presensya ng Diyos sa buhay ko, wala akong, kumbaga ho, I am under the protection of God. Amen ho ba yun? Siyempre, dahil nandoon ka sa presensya ng Diyos, walang basta-bastang gagalaw sa'yo. Kaya nga po si Job, sabi ni Satan, Lord, kaya naman sinasamba ka niyan, pinupuri ka niyan, kasi pinalilibutan mo ng bakod ng proteksyon mo yan Ako po naniniwala na kapag tayo po ay nasa presensya ng Panginoong Diyos, nandoon ang blessing of protection. Isang magandang example po ng blessing. Ano pa? Kapag ikaw ay nasa presence ng Panginoon, pwede mong sabihin kaagad sa Panginoon, Lord, may kailangan ako Kailangan po kasi ng pamilya namin ng pambili ng gamot. O kaya naman, Lord, kailangan ng mahal ko sa buhay ng healing. Madali kang makakalapit. Madali kang makakapagsabi. A blessing. Yan po ipinagkaloob sa sino mang naging kaibigan ng Panginoon. 2 weeks ago, 2 Sundays ago, nakita natin, we have peace with God, we are friends of God. Gusto ko pong makita ulit, sino ba yung mga friends ng Panginoon muli? Ayan, kapatid, pag-uusapan natin ngayon, yung available na blessing na meron sa iyo ngayon. The gift, itong second gift na ito. But in order for us to appreciate, para ma-appreciate po nating mabuti, alam niyo po, sa katotohanan, dati, tayo po ay hindi po nakaka-access. Off-limits po tayo. Dati, nung tayo po ay hindi friendship ng Panginoon. Pwede ho ba ako makiusap sandali? Andyan po ba yung sa lights? Pwede ho bang pakikuha ng konti, pakihinaan lang? Para ho kasi akong iniihaw dito sa init. Parang, yan. Kita nyo, okay lang naman kahit ngipin ko na lang makita nyo. Anyway, ayan. Well, dati, tayo po separated from the Lord. Let me illustrate. To illustrate, before, ang mga tao katulad natin, we are off limits. In the temple, sa temple, ng panahon ni Jesus Christ, alam niyo po, kung ito po ang templo, dito po ang sanctuaryo, dyan po sila in the presence of God, nandyan po sila. Meron po silang tinatawag na soreg. Ito po ay parang barricade na nakapalibot po. Yan parang wall na yan. That's the soreg. Yung wall na yan, parang barikada po yan. At ito pong mga tao, yung mga maliliit na yan, mga tao po yan. Dahil itong lugar na ito, napakalaking lugar po niya. It's a very, very big place. So ito po ang mga tao, at ito po ang wall. At yung wall na yan po ay inihihiwalay niya ang mga tao na makalapit po sa lugar na ito.
Konti lang ho ang pwedeng pumasok dyan. At katulad po natin, Pilipino, Amerikano, Inchik, Hapon, basta hindi ka Israel, basta ikaw ay hindi Hudyo, hindi ka pwedeng lumapit sa paligid na to. Hanggang dito ka lang, sa gilid na yan. So, ibig sabihin, dyan ka lang mag-worship. Kung kailangan mong lumapit sa Panginoong Diyos, hindi ka makakalapit sa presensya ng Panginoon. Hanggang dito ka lang. And that is what they call the Gentiles court. Ayan. Hanggang dyan lang. Kapatid, ipinapakita dyan sa templo na yan kung gaano kahirap abutin. Kapag ikaw, if you are not a people of God, if you are not a children of God, malayo ka dyan. Lalo na kapag ikaw ay ikinukonsider na unclean. Hindi ka karapat-dapat sa banal na presensya ng Panginoong Diyos. Now, ito pong tinatawag na Gentiles court, kahit na ikaw ay Hudyo, ibig sabihin, Israel, galing sa lahi ni Abraham. Kapag ikaw ay unclean, maraming bagay upang ikaw maging unclean. Halimbawa, ikaw ay pumunta sa isang burol, nahawakan mo yung bangkay, you are considered unclean. Kapag ikaw ay may sakit sa balat, leprosy, example, ikaw ay considered unclean. Para lang po sa illustration na ito, base po dun sa aking inaaral, no? Permit me to say this, allow me to say this. Kapag ang isang babae ay meron pong monthly period, considered unclean. Kapag ang isang babae na may monthly period, natulog sa kanyang kama, sa higaan, katabi niya ang kanyang asawa, katabi niya ang kanyang anak, unclean. No? Nagiging unclean. Kaya lahat po ng mga unclean, kahit ikay Hudyo, dito lang po sila sa Gentiles court. Hindi ka makakalapit sa presensya ng Panginoong Diyos. Pwede kong pakisagot lang sandali yung telepono. No? Baka emergency po yan. Ngayon, if you are an Israelite, a Jew, if you are a Jew, and considered clean, can come into the presence of God, you can come into the presence of God, ang pwede mong lulugaran, hindi sa loob ng templo, hanggang dyan lang po sa labas. Hindi ka pwedeng pumasok. Even though you are considered clean. The only person who can enter the temple, the sanctuary, are the priests. Okay lang po ba sa inyo, papayag ba kayo na on a worship Sunday, hindi kayo pwedeng pumasok dito sa loob? Diyan lang po kayo sa gilid, sa labas. Diyan sa tawagin na muna nating outer courts. Diyan sa basketball court, magpayong kayo diyan. Habang nagsisigaw kami dito ng worship, kayo po ay nakikinig. Pinakikinggan nyo na lang yung ambias. Kaya po ba kayo? Pag lalapit kayo, naroon kayong i-offering kay Lord, hindi kayo makakalapit. Okay lang ba sa inyo yun? Ganun po kahirap ang sitwasyon na yun. Ipinapakita dito, what if you are not a friend of God and you have no access, free access in the presence of God? Ang hirap po. Napakahirap. Kaya, ito pong sitwasyon ng templo, ipinakikita kapag hiwalay. Thank you, sir. No? Ipinapakita, merong separation. In the holy presence of God, mahirap. Hindi makakapasok. Ngayon, nai-enjoy natin. Lahat ng friends ng Panginoon, di ba? Mamaya makikita nyo later on, paano tayo na, yung friendship na yun, paano natin nakuha yung benefit? Diba? Tayo ngayon ay nakakapasok dito po sa presence ng Panginoon. Amen po ba yun? Sa sobrang sarap, may bubong, umulan man, umaraw, hindi ka mahihirapan. At ang maganda pa, may blessing pa tayo, air condition pa.
nakakatulog ka pa sa sarap. In the presence of the Lord, para kang inihihili. Kaya kahit anong pilit mo talaga, babagsak eh. Ito po ang meron tayo ngayon. We have now the access. And as we move on, tingnan niyo po kung gaano pa kahirap. Ang pumapasok lang po sa loob ng templo are the priests. And inside the temple, inside the temple, ito pong templong ito, palalakihin natin sandali, ito po ang loob ng templo, nahahati pa po yan sa dalawang portion, dalawang area. Ito pong unang portion, pagpasok ng priest, pagpasok na sa pinto, ang una niya pong mapapasukan ay yung tinatawag na holy place. At yan po ay nahihiwalay, meron pa po yung isa pang kwarto, ito po yung tinatawag na most holy place. Nandyan po yung Ark of the Covenant na pinaniniwalaan ng Israel. It is where the presence of God sits. No? That is the center of their worship. Sa mga Israelites, yan po yan. Hiwalay po. At, mga kapatid, the priest, ang papasok po hanggang dito lang po sa holy place. And the only person, meron pong makakapasok dyan, po, according to Leviticus chapter 16, po, ang makakapasok lang po doon sa most holy place, the Holy of Holies, isang tao lang. Only one man could enter. And that is the high priest. Hindi ho basta priest, but the high priest. Isa lang po ang high priest. Kita niyo po yung separation. Pahirap ng pahirap ang papasok sa presence ng Diyos. Only one person is allowed to enter in the very, very close, up close and personal na presence ng Panginoon. At tingnan nyo pa kung gaano kahirap pag wala kang access. Kapag hindi ikaw yung may access, hindi na ikaw yung high priest, hindi ka pa makakapasok. Pero pag ikaw yung high priest, ikaw lang sa buong bayan ng Israel. And the high priest, makakapasok lang po siya, isang beses, isang taon lang. Sa isang taon, isang araw lang pwedeng pumasok. They call that day, the day or a day of atonement. Yun lang po. Para ihingi ng tawad ng high priest, ihihingi niya ng tawad ang buong kongregasyon, ang buong bayan ng Israel. Lord, patawarin mo sila sa lahat ng kanilang kasalanan. Make them clean. Pero hindi pa rin sila makakapasok sa most holy place. At itong high priest na ito, bago siya pumasok, mayroon pa ho siyang isusuot na special garments. Meron pa siyang isusuot na special garments. Ang hirap. Isa ho sa mga special garments niya, meron ho siyang sinturon na meron hong bell. May maliliit na bell na nandito ho. Mamaya may papaliwanag ho sa inyo kung ano yun. At hindi lamang po siya pupunta doon ng may special garments. Kinakailangan may dala-dala ho siyang he will bring with him the blood of an animal, a goat. At itong dugo na ito po ang magsisilbing pangtubos, offering, pangbayad sa kasalanan ng Israel. Yun po ang gagawin niya. And church, please take note. Kapag ang lahat ng yan hindi nasunod ng high priest, pumasok siya. Siya lang ang makakapasok, siya ang pumasok siya sa nakatakdang araw, suot niyang special garment, wala siyang dala nito. Mayroon siyang dala nito, naka-special garment siya, siya lang mag-isa ang pumasok, hindi siya pumasok on the Day of Atonement. Pumasok na siya ng a Day of Atonement,
Tapos naisip niya, kailangan ihingi ng tawad ng Israel. Pumasok siya ulit in the presence of God, in the most holy place. Dedo, patay. Literal, patay. Patay. O kaya naman, kahit sino, anyone among the priests, kahit kung hindi siya high priest, pumasok siya in the most holy place, doon sa presence ng Diyos, hindi niya kakayanin yung presensya ng Panginoon. Patay. Mamamatay po. Kaya po yung high priest, kasama sa special garment niya, yung sinasabi ko pong bell na maliit na nakatali sa bewang niya, no? At bukod doon, meron pa po siyang tali sa bewang, yung po ay nakalatag ng malayo hanggang doon sa mga priests. Pagpasok niya sa most holy place, habang ginagawa po niya yung ritual, po, the atonement, po, pagwisik, pag-sprinkle ng dugo ng kambing, no? Habang lumalakad, tumutunog po yung bell. Kling, 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 kling. Habang gumagalaw, kling. Subukan niyo pong bumili ng bell, tali niyo sa leeg niyo, paggalaw niyo, kahit sa kamay niyo lang. Diba? Tunog ng tunog yan. Ini-indicate doon sa mga priest na nag-iintay sa labas ng most holy place, buhay pa yung high priest. Pag yun ay biglang tumigil, nanahimik, tapos walang naghiling, tumahimik, wala nang tunog ng bell, mag-iisip ako, baka namatay ang high priest. Baka hindi kinaya ang presensya ng Diyos. Now, the purpose of the robe, kasi hindi pwedeng pumasok yung mga priests para kunin yung bangkay. Ang gagawin nila, hihilahin po nila yung tali. Hihilahin po nila yun. At pag labas nga dun sa most holy place, ay oo nga, bangkay na. Hindi ho basta-basta nakakalapit in the presence of God. Kaya kapatid, makikita mo ngayon yung difference. Dati, hindi ka pwedeng basta-basta lumapit sa presensya ng Diyos. The temple itself shows there's a big wall. There's a big separation. No? May malaki pong nakahiwalay. Nagpapakita na hindi natin basta-basta pwedeng lapitan. Po, yan. And, kahit na ikaw ay Israelites, kaya alam niyo po, merong isang pagkakataon sa New Testament na isang Gentiles na katulad natin. When we say Gentiles, ito po yung mga hindi lahi ng Israel. Merong isang Gentile na babae lumapit kay Jesus. Ito po yung tagpong yun. Let me read to you in Matthew chapter 15, verse 22. Tingnan niyo po. It says, a Gentile woman who lived there came to Jesus pleading, nagmamakaawa, have mercy on me, Lord, Son of David, for my daughter is possessed by a demon that torments her severely. Siya po humihingi ng tulong, nagmamakaawa kay Jesus Christ, sa ating Panginoon. Verse 23, but Jesus gave her no reply. Hindi sumagot ang Panginoon. Not even a word. Then, His disciples, tingnan nyo naman itong mga disipulo niya, urged Jesus to send her away. Tell her to go away, they said. She is bothering us with all her begging. Lord, ang kulit, hingi ng tulong. Ang kulit, nagmamakaawa na. Palayasin mo na nga yan, Lord. Nakakairita na eh. Kapatid, na-experience mo na ba yung kinukulit ka nung, alam niyo po yung mga bata na nangangalabit sa tabing kalsada? No, yung kalabit ng kalabit. No? Meron naman ho yung mga kumakatok sa salamin ng kotse. No? Na-experience nyo na siguro yung mairita. Yung kinakalabit ka, yung nakatayo ka sa tabing kalsada, kakalabitin ka. Siyempre, ikaw, ang gagawin mo, lalayo ka.
Kakalabitin ka na, lalapit, susunod ka niya ulit. Hihingi uli ng pera sa'yo, lalayo ka. Isa na dito. Baho-baho mo. Tayo, alam natin yun, yung magpaalis. Tayo na-experience natin yung tayo yung hinihinga. Parang itong mga disciples. Pero kapatid, na-experience mo na ba? Ikaw mismo, nang hihingi ng tulong, at ikaw tinatabon. Na-experience mo na ba yun? This Gentile woman, ito ang na-experience niya. Ini-snap siya nung hinihinga niya ng tulong. Hindi siya pinapansin, hindi siya sinasagot ni Lord. At yung mga disipulo, palayasin mo na yan, Lord. Nakakairita na yan. Ang kulit. Hingi ng tulong. No? At ito po, in verse 24, sabi po dito, Then Jesus said to the woman, ito na, sumagot na si Lord. Sabi niya, I was sent only to help, sino daw? God's lost sheep. Sino po yun? The people of Israel. Not the Gentiles. Kapatid, sa totoo lang, pag pinag-usapan ng Gentiles, tayo po ay Gentiles. Amen po ba yun? Pakisabi mo sa katabi mo, pakigising mo na yung katabi mo, sabihin mo, uy, hintil. Uy, nagising na. Huwag kang umimpil sa pagtulog. We are all Gentiles. By blood, we are not Israelites. Amen? By blood, we are not Jews. Hindi tayo Hudyo. Pilipino tayo. Maaaring iba-iba na ho ang mixture ng lahi natin. Merong Pilipinong Inchi, may Pilipinong Hapon, may Pilipinong Negro, may Pilipinong Amerikano, may Pilipinong Espanyol. Ako po, Italiano. Itang Ilocano. Mistizo naman. Mistizo, it says, a mixture. That's why, alam niyo po yung nababasa niyo sa Bible, the Samaritans. Have you heard the Samaritans in the Bible? Yun po ay mixture of Jews, may lahing Hudyo, Israel, at iba't ibang lahi na po yun. Kung kanino pa man sila nag-mixed marriage, binabawalan din po sila sa mga Samaritans. Kita niyo po yung discrimination, hiwalay. Only the people of God. Kapatid, kapag pala tayo hindi people of God, if we are not children of God, or friends of God, hiwalay. If we don't have that gift, peace with God, wala tayong access, definitely. Kaya napakapalad natin, we have that gift. Peace with God, and now, another gift, we have access into the presence of God. Napakagandang regalo. No? Kaya po itong babae nakakaawa naman. Sabi po sa verse 25, let me continue. Sabi po nung Gentile woman, but she came and worshiped Him, pleading again. Nagmamakaawa ulit, Lord, help me. Alam niyo po sagot ni Jesus? In verse 26, ito pa, sakit na sagot. Jesus responded, it isn't right to take food from the children and throw it to the dogs. Kung ikaw ay namamalimos at humihingi ka ng tulong, sasabihin sa iyo ng taong hinihingan mo, alam mo, mayroong pagkain dito mga anak ko, kaya lang, hindi naman tama na kunin ko yung pagkain na ito para sa mga anak ko at ibigay ko sa iyo, aso. Sarcastic. Kung babasahin ko po ng ganun, ako, magagalit po ako. But the context here, please don't get it wrong, hindi po ipinakikita dito na si Jesus ay nagdi-discriminate.
Kung babasahin niyo po ito, in the following verses, ipinakikita ko dito, ang sino mang lumalapit ng may pananampalataya, binibigyan ng habag ng Panginoong Diyos. Kaya napakabuti pa rin ng Panginoon. But this time, in this particular na kwento, kapatid, kapag ikaw ay hintil, tayo'y mga hintil, not people of God, kahit ano palang gawin natin dito, mahihirapan tayo. We cannot enter in the presence of God. Hindi tayo makakalapit. Kasi po, sa totoo lang, even the Israelites are prohibited to enter the most holy place, kahit Israelites. Kung titingnan niyo po ang templo, balikan po natin yung templo. The most holy place, separated po siya. Sa holy place, ang priest nandito lang. At kung meron mang magtatangkang pumasok doon, meron pong nagsaserve na warning. Yung pong curtain. Or tinatawag na veil. Malaking kurtina po yan. Serving as a warning. Enter at your own risk. Yung pong sinasabi niya. Pumasok ka dyan, nang wala kang karapatan, mamamatay ka. It serves as a warning. It serves as a wall. Merong separation. Yun lang pinili ng Diyos, the high priest ang pwedeng pumasok. Kapatid, meron tayong regalo to access. Sa totoo lang, pinili ka din ng Panginoong Diyos na ma-access mo yan. Pinili ka din. Mamaya marirealize mo. But this time, kung wala kang relasyon sa Panginoong Diyos, hindi mo ma-access ang presensya ng Diyos. Kaya po, makikita niyo po dyan, malaking-malaki po yan. Hindi po kayang punitin ng kahit na sinong tao yan. Hindi po yan ordinaryong kurtina na katulad ng kurtina dito sa atin sa Pilipinas. According to sa isang Jewish writers, ito daw pong kurtinang ito ay 60 feet long. 60 feet ang taas. Kung kayo po ay 5 foot, ang inyo pong height, 12 tao na ang height ay 5 foot. Pagpatong-patungin niyo po yun, 12. Ganun po kataas yun. 60 feet long. And you know, church, kapag po kayo'y dumipa, yung pong approximate ng length ng inyong span is approximately the same with your height. Kaya kung ikaw ay 5 foot, pag ikaw ay dumipa, more or less 5 foot din yan. Kaya kung titingnan po natin, yung lapad ng kurtina, sabi ho dito, yun daw po ay nasa 20 feet wide. Kaya 20 feet, kung 5 foot po yung isang dipang ganyan ng 5 foot na tao, ilan pong tao yun? 4 na didipa, ganun kalapad po yun. At ito pa, yung po ay tela na kung saan hinabi na ang kapal ay kasing kapal ng isang palad ng tao. Kapal. Kaya nga ho sabi, it will require 300 men para maitaas po yun. Para mailatag po yun. Hindi po kakayaning punitin ng tao yun para makita mo ang presence ng Diyos. Cannot be. It's gonna be impossible. Hindi po kakayanin. Kaya lang, pakisagot na po ulit. Baka emergency. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang hatiin po yung kurtina. How? Paano? Yung warning na yon, yung wall na yon, pinunit ng Diyos yun para magkaroon ka ng access, kapatid. Paano? Matthew chapter 27 verse 51, sabi dito, when Jesus died, the curtain in the temple was torn into 2 pieces. The tear started at the top and tore all the way to the bottom. Ito po yung
oras na kung saan, ano pong sabi doon sa umpisa ng verse 51? When Jesus died. Kapatid, ang picture ng kamatayan ni Jesucristo ay hindi lamang tayo magkaroon ng friendship with God, to restore our friendship with the Lord, to be at peace with God. Ang kamatayan ni Jesucristo, yung bawat hagupit na dinanas ni Kristo, yung kanya pong hirap ng kanyang katawan, the body of Christ, nagsisilbi pong, yun po ay pagbukas, pagkakaroon ng access ng kahit na sino sa presensya ng Panginoon. That is the picture. Kaya po pag pinanood nyo po yung movie, let's say The Passion of Christ, when Jesus died, nagulat ang high priest na napunit po yung kortina, mag-isa. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang pumunit mo. Para ang sino mang manampalataya kay Jesus ay makaka-access sa presensya ng Panginoong Diyos. Amen. So church, the death of Christ on the cross symbolizes friendship with God, a gift from God. Gift kasi hindi naman natin ginawa yun. Si Lord ang gumawa nun. And ibinibigay sa atin yun. The death of Jesus Christ symbolizes that the veil, the curtain has been torn. And now we have access in the presence of God. Para mas madali mo nating maintindihan, sabi po sa Hebrews chapter 10, verse 19 to 20, sabi po dito, and so, dear brothers, now, ano po sabi? We may walk right into the very most holy place where God is because of the blood of Jesus. This is the fresh, new, life-giving way that Christ has opened up for us by tearing the curtain. The curtain, His human body, to let us into the holy presence of God. Kapatid, saan ka man naroroon, every moment of your life, you don't need a high priest. You don't need to wait for the Day of Atonement. Wherever you are, binibigyan ka ng Panginoong Diyos ng access. Tumawag sa Panginoon, humingi sa Panginoon, at ikaw ay manalangin sa Panginoon. In the presence of God. Naalala niyo pa ho ba ano ang blessings na meron tayo when we are in the presence of God? We have protection. We have provision. Sabihin, ano man ang pangangailangan mo, isusupply ng Diyos. Protection, provision, we have what? Peace, may kapayapaan. You have security. You have shelter. We have refuge. Kapatid, napakaraming blessing now that we have access in the presence of God. Kaya po sabi ni Pablo, sabi niya sa atin, sa mga hintil na katulad natin. In Ephesians chapter 3, verse 8, sabi po ni Apostle Paul, na isulat niya, sabi niya, though I am the least deserving of all God's people. Sa buong Israelite po kasi siya. Sa lahi ni Benjamin. Though I am God's people, an Israelite, I am the least deserving among them. Kaya lang, sabi niya, God graciously gave me the privilege of telling the Gentiles. Sino yung Gentiles? Tayo. Meron daw siyang pribilehyo para sabihin sa atin, Gentiles, about what? The endless treasures available to us in Christ. Kapatid, kung ano man ang pangangailangan mo,
pinansyal, provision, pagkain, damit, bahay, name it. Healing, restoration of relationship, protection, guidance, peace, security, ano pa? Even those impossible things. Kapatid, kayang isupply ng Panginoong Diyos lahat yan sa bawat isa na may access. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you. Thank you for your word, Lord. Thank you for the friendship, Lord God. Thank you for the peace, wonderful gift. We have this gift every day in our lives. And along with it, Lord, we have access in the presence of our dear Savior. Panginoon, salamat. Pwede kaming lumapit sa iyo, humingi sa iyo. Ano man ang pwede naming sabihin, Lord, as if, Lord, kahit nasa langit ka, Panginoon, para bang nandito ka lang sa aming harapan. Pwede kaming maglambing, humingi ng tulong, umiyak. Lord, kaya mong ibigay ang lahat ngayon sa amin. Because we have access freely, Lord. We can freely access your presence. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat. Kapatid, meron ka bang gustong hilingin sa Panginoon Diyos? Meron ka ba sa puso mo na may problema? Gusto mong ihingi ng tulong sa Panginoon? Kahit pinaka-imposible pang sitwasyon yan. The Lord will supply everything. The Lord can answer everything. Ngayong hapong ito, kapatid, nalaman mo ang mga regalong meron ka. Gamitin mo yan. You can freely access. You can come freely in the presence of God at ibulong mo sa Panginoong Diyos ano man yang nasa puso mo ngayon para sa iyo, para sa mahal mo sa buhay at sa pag-awit ng praise and worship. Kapatid, freely you can come at the altar at the presence of the Lord. Lapit ka dito, present your requests, present your prayers, present your